I am a second reporter. My name is Cherry Ann Cacho, and my topic is all about market power and the supply side of labor market union and bilateral monopoly. Market power and the supply side of labor market union. A labor union is a group of workers that negotiates with employers over wages, working condition operating like a monopoly and the labor market. A labor union seeks to change the balance of power between employers and workers by requiring employers to deal with workers collectively rather than as individuals. These negotiations between unions and a firm is called collective bargaining. So, ang labor union daw is a group of workers na nakikipag-usap sa mga empleyado tungkol sa sahod at kondisyon sa pagtatrabaho. Second is the union wage negotiations. So, this labor market situation resembles what a monopoly firm does in selling a product, but in this case, a union as a monopoly selling labor to firms. At the higher union wage, WU, the firms in this industry will hire less labor than they would have hired in equilibrium. Moreover, an excess supply of workers want union job, but firms will not be hiring for such job. For the union point of view, workers who receive higher wages are better off. However, notice that the quantity of labor hired at the union wage WU is smaller than the quantity QA that the firm would have hired at the original equilibrium wage. A sensible union must recognize that when it pushes up the wage, it also reduces the firm's incentive to hire. This situation does not necessarily mean that union workers are fired. Instead, it may be that when union workers move on to other jobs or retire, they are not always replaced, or perhaps when a firm expands production, it expands employment somewhat less with a higher union wage than it would have done with a lower equilibrium wage. Other situation could be that a firm decides to purchase inputs from a non-union producers rather than producing them with its own highly paid unionized workers, or perhaps the firm moves or opens a new facility in state or country where unions are less powerful. From the firm's point of view, the key question is whether union workers' higher wage are matched by higher productivity. If so, then the firm can afford to pay the higher union wage, and the demand curve for unionized labor could actually shift to the right. This could reduce the job losses as the equilibrium employment level shift to the right, and the difference between the equilibrium and the union wage will have been reduced. If the equilibrium and the union wage will have been reduced, if worker unionization does not increase productivity, then the higher union which will cause lower profits or losses for the firm. Union workers might have higher productivity than non-union workers for a number of reasons. First, higher wages may elicit higher productivity, and second, as union workers tend to stay longer at a given job, a trend that reduces the employer's cost for training and hiring and result in workers with more years of experience. Many unions also offer job training and apprenticeship program. This result in
an excess supply of labor, which means that the quantity of labor supply QS is greater than QD, which is the quantity demanded for labor. Decline in U.S. Union membership. Ang unang posibleng paliwanag para sa pagbaba ng bahagi ng mga manggagawa ng US sa kabilang ng mga union na kinabibilangan ng mga pattern ng paglago ng trabaho sa mga sektor ng pagmamanufaktura at serbisyo ng ekonomiya gaya ng ipinapakita sa Figure 14 and 13. Ang ekonomiya ng US ay may humigit kumulang 15 milyong mga trabaho sa pagmamanufaktura noong 1960. Ang kabuoang ito ay tumaas ng 19 milyong noong huling bahagi ng dekada 1970 at pagkatapos ay bumaba sa 17 milyon noong 2013. Samantala, ang bilang ng mga trabaho sa mga industriya ng serbisyo kabilang ng pagtatrabaho sa gobyerno ay tumaas mula sa 35 milyon noong 1960 hanggang sa mahigit 118 milyon pagsapit ng 2013. Ayon sa Bureau of Labor Statistics, dahil sa paglipas ng panahon, ang mga union ay mas malakas sa pagmamanufaktura kaysa mga industriya ng serbisyo. Ang paglago ng mga trabaho ay hindi nangyayari kung nasaan ang mga union kagiliw-giliw na tandaan na ang mga manggagawa ng gobyerno ay binubuo ng ilan sa mga pinakamalaking union sa bansa, kabilang ang American Federation of State, County of Municipal Employees and Services Employees International Union at ang National Education Association. Nakalista sa talahanayan 14.8 ang mga kasapi ng bawat union na ito. Sa labas ng mga empleyado ng gobyerno, gayunpaman ang mga union ay hindi nagkaroon ng malaking tagumpay sa pag-oorganisa ng sektor ng serbisyo. Ang pangalawa, para sa pagbaba ng bahagi ng unionisadong manggagawa ay tumitingin sa competition sa pag-import. Simula noong 1960s, ang mga gumagawa ng sasakyan at steelmaker ng US ay humarap sa pagtaas ng kompetisyon mula sa mga tagagawa ng Japanese at European. Habang tumaas ang benta ng mga imported ng sasakyan at bakal, bumaba ang bilang ng mga trabaho sa US. Auto manufacturing. Ang industriyang ito ay lubos na nagkakaisa. Hindi katakataka ang pagiging miyembro ng United Auto Workers na 975,000 noong 1985 ay bumagsak sa humigit kumulang na 390,000 noong 2015. Ang competition na pag-import na ay hindi lamang nagpapababa ng trabaho sa mga sektor kung saan ang mga union ay dating malakas, ngunit binabawasan din ang bargaining power ng mga union sa mga sektor na iyon. Gayunpaman, tulad ng nakita natin, ang mga union ay nag-oorganisa ng mga manggagawa at pampublikong sektor na hindi banta ng competition sa pag-import ay patuloy na nakikita ng paglago. Ang ikatlong posibleng dahilan sa pagbaba ng bilang ng mga manggagawa sa union ay ang madalas na pagtawag ng mga mamamayan ng kanilang mga hinihalal na kinatawan upang magpasa ng mga batas tungkol sa mga kondisyon sa trabaho o overtime, bakasyon ng magulang, regulasyon ng mga pensyon at iba pang mga isyu. Ang mga union ay nag-alok ng malakas na suporteng pampolitika
para sa mga batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga manggagawa, ngunit sa isang kabalintunaan ang pagpasa ng mga batas na iyon ay nagparamdam na maraming manggagawa na hindi gaanong kailangan para sa mga union. Bilateral monopoly. A labor market with a union on the supply side and monopoly on the demand side. This means that in a bilateral market, we have one supplier creating a monopoly and one buyer, which is a monopsony, where the supplier, of course, wants to keep the prices high while the buyer wants to keep the prices low. And in a labor market, this means that the wages want that the supplier wants to keep them wages high, while the labor wants to the absolutely wants to keep the wages high, creating a space in between, which is the equilibrium space. So in a bilateral monopoly, we don't have equilibrium point. We have a equilibrium space created between WU and WM.